Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sabi ko naman sa kanila, doon sa ibang taga-prosecution, iba pa rin yung human witness. Iba pa rin yung testigo na magko-corroborate nung documentary evidence. Diba? Lalo na para sa court of public opinion. Pero at this point, may possibility na hindi nila ipatawag. Hindi, bakit null? Bakit hindi ipatawag? Ang paliwanag nila, baka sapat na yung documentary evidence. Yun lang ang Hindi. paliwanag nila. Dapat ipatawag nila kasi doon sa House, hindi pinatawag sila Chika at Sinulasco. Yes. Kahit si Matliaga. Okay, oo. Si Matliaga during the Justice Committee hearing. Pero Wala sila ng Quadcom. pero ang nangyari kasi noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability, pagkapatawag doon kila Acosta at saka Kipaharda, doon na nagtapos. Ang ginawa noon kila La Chica, tinanggal na sila sa Vice Presidential sa Vice Presidential Security Group. Inano na sila, hinold na sila sa loob ng kampo, di ba? Ganun yung nangyari doon. Parang inassume na ng AFP na sila na ang mag-iimbestiga kay La Chica at Nolasco. Parang internal na sa AFP kung ano ang gagawin doon sa dalawa. Bakit? Ano bang procedure sa ganyan? Well, dahil military officer sila, doon muna sila nag-report. Pero wala namang lumabas na report eh. At ngayon, pala to eh. Senate as a trial court. Kailangan na silang ipatawag. Hindi na pwede na internal lamang sa AFP yung kanilang alam, yung kanilang testimony. Kailangan na itong gamitin sa impeachment. Kaya pwede silang ipatawag. Kaya nga nakipag-debate na ako sa prosecution eh. Asar na sa akin yung mga yun eh. Dahil kinausap ko na si Paul Terry doon. Publicly. Kinausap ko si Ligutan. Ang kanilang pagpiling for now, hindi pa naman final, ay baka sapat na yung documentary evidence. Para idiin si Vice President Sara dito sa article niya ito about confidential at saka intelligence funds. Ako, inuulit ko, iba pa rin talaga yung human element. Iba pa rin talaga yung may nagsasalita at nagko-corroborate dito sa mga dokumento na ito. Iba pa rin yung ina-address mo yung court of public opinion. Pero yun lang yun. Hindi ko na maalam kung anong strategy nila. Kaya baka nakukulitan na sa akin yung mga yun. Kaya tumulong ka naman mangulit, attorney. Oo, hindi. Kailangan kasi parang ganito ang nangyari. Ininkas yung cheque nila Gina Acosta at Edward Paharda. Pagkaka-inkas ng cheque, hindi naman sila yung disbursing officers dapat. Pero sa actual, hindi sila yung nag-disburse ng pera. Ininkas lang nila yung pera, tapos binigay na kilala Chica at Nolasco. Lumalabas, sina Nolasco at na Chica na ngayon, yung kung mayroong bibigyan ng informant o anuman, sila na yung nagbigay noon. Kaya, parang i-assume mo na sila yung naging disbursing officers. Sila yung disbursing officers. O kaya, hindi naman talaga ito dinisburse, hindi naman talaga ito ginamit, niliquidate na lang. Posibleng ganon. Ito na yung tinatawag ni Atty. Lorna Kapunan na ang totoo niyan, scam yan. Wala namang nangyari talagang dyan. Budol yan. Yes. 612 million na yan, budol yan. Ano sa tingin mo na? Mas tama yata si Atty. Lorna Kapunan eh. Yes. Dahil sa actuation ng defense. Dahil sa conduct ng Vice President at ng mga tao niya. Para sa akin, from my vantage point, in the absence of new evidence, budol talaga. Dahil lahat ng kanilang sagot, either iniiwas sagutin o walang kakwenta-kwenta yung kanilang sagot. Kaya nga, lalong naging seryoso yung strategy nila by design na patagalin at i-bore yung mga tao. Dahil ang hirap sagutin eh. Paano mo sasagutin yung grave threats? Lahat naman nakapanood. Paano mo sasagutin itong confidential fund?
na mismo yung COA nagbigay ng notice of disallowance. Diba? Paano mo sasagutin yung intelligence at confidential fund? Na hindi nila yung mga minimum na paliwanag, hindi nila nagawa. No? So, yung susunod, yung bribery, saka yung unexplained wealth, lalo silang lulubog sa kumunoy. Tapos, itong kanilang mga senator, judges na dapat maging neutral, na mas matindi pa sa kanilang defense lawyer, lalo silang tinutulak sa kumunoy, sa kanilang questioning. Diba? Tingnan mo si idol mo, si Robin Padilla. No? Anong sabi ko sa COA? Anong tanong? Saan ka pinanganak? Saan ka nag-aaral? Nakapunta ka na ba sa farm? Nakapaglibot ka na ba sa bundok? Di ko alam kung saan dadalhin yung tanong niya. Yung pala, sasabihin lang niya, noong anniversary ng New People's Army, walang nangyaring atake. Dahil sa confidential at saka intelligence fund ni Vice President. Pero mga ganun, diba? Oo. Ang matindi doon na natawa ako, Nal, sabi niya ganito, anong mga buwan nirelease yung mga cheque sa confidential funds ni VP Sara? Sabi niya, December. Pangalawa, March. Pangatlo, April. Sunod sa kanyang tanong, doon sa kay Wamil, alam mo ba kung ano ang mga significance ng December, March at saka April? Ang December 26, anniversary yan ng CPP. CPP, NPA. Ang NPA naman, March 29. Ang National Democratic Front, April 24. O ngayon, bawat anniversary ng tatlo na yan, nag-a-attacking ang mga yan, sa mga may mga attacks yan. Ay ngayon, inilabas yung mga cheque sa confidential funds sa mga months na yan. Kaya nakatulong yung confidential funds para ma-foil yung mga attacks. So, matindi. Parang walang silbi na yung ating armed forces, di ba? Oh, Parang okay. wala silang silbi. Ang may silbi lang ay yung Office of the Vice President. Anyway, Nal, sa remaining na time natin, para makakover tayo ng ibang topic. Ito, Nal, ano bang ano mo dito sa recantation na to? Naguguluhan ang ating mga kababayan dito kasi, siyempre, ganito kasi sila naguguluhan. Ang marami nating mga kababayan, natutuwa sila na nag-recant yung, mga binawi na yung kanilang sinabi nitong Yung walo sa hindi, ang nag-recant, apat. Oo. Oo. Walo muna yung nag-recant. Okay, oo. Ngayon, dun sa walo na nag-recant, may nag-recant pa na apat. Bumalik dun sa mga kasama nila. Ngayon, yung apat na natitira na nag-recant, dun galit si Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasi sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, kakasuhan namin tong mga nag-recant na ito. Kasi testigo niya yon sa ipapile na kaso kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya tuloy, parang hindi maintindihan ng ating mga kababayan. Pag tinanong mo siyempre sila matibag, okay sila na nag-recant ang mga yon. Pag tinanong mo sila Erwin Tulfo, okay sila na nag-recant. Si dating Senador Trillanes nga, okay din siya na nag-recant yung apat kasi tatanggalin niya na nga doon sa mga kinasuhan niya ng perjury at cyber libel eh. Pero pagdating kay Ombudsman Boyeng, hindi niya gusto na nag-recant yung mga yon. So nalilito ngayon yung taong bayan. Bakit ganon? Sige nga, Nal. Yung walo doon sa 18, no? Nag-recant sila doon sa testimony nila dati. No? Ang dinidiin na nila ngayon, no, ay si Speaker Martin Romualdez. Wala yan, ha? Tapos yung apat doon sa walo, nag-recant doon sa idinidiin nila si Speaker Martin Romualdez. So may natira pang apat. Ang tanong, yung apat ba na yon ay sapat na para, no, kasuhan ng plunder si Speaker Martin Romualdez. Nasa ngayon ay nasa preliminary investigation na. Ang sinasabi naman ng mga iba, parang kinuha mo yung 8 dun sa 18. Yung 18, no, tainted yung kanilang testimony. Hindi ba tainted din itong 8 na nag-recant? Tapos sa 8, may 4 pa na nag-recant. Parang sinasabi nila, sabi na nga ba
No? Hindi mapagkakatiwalaan. Yang mga 18 na yan, na naging 8, tapos naging 4. O, yun yung sinasabi ngayon nila. At yun din ang sinasabi ng kampo ni Speaker. Dahil nga, ang smoking gun dapat si Saldico. Wala naman dito si Saldico at wala naman siyang signed affidavit. Siya kasi yung nagsalita against kay Martin Romualdez, di ba? Dalawa. No? Si Gutesa. Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Ikatlo, si Bonoan. Na gagawin daw state witness. Ngayon, hindi na gagawin. Dahil daw, hindi naman tumetestigo. Labang kay Speaker Martin. So, hindi ko na alam. Dito sa dami na nag-record, ano na yung status ngayon? Diba? Ano na yung status ngayon? Kaya medyo mainit na yung ulo ni Ombudsman eh. Bakit? Yung nangyari sa Sandigan Bayan. Binigyan ng bail si Bong Revilla dahil mahina daw yung ebidensya. Ang lakas ng ebidensya eh. Sinabi ni Yusek Bernardo, siya mismo nagbigay ng 100 milyon, no? Dito kay Bong Revilla. No? Nagkape pa sila, nagmerienda pa sila. Anong hinahanap ang ebidensya? Ginawang state witness nga eh, si Yusek Bernardo. So, yun yung unang pinainisan ni Ombudsman Remulla. Anong sabi niya? Trinabaho. Alam naman natin, attorney, kung ibig sabihin ng trinabaho. No? Ikalawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.